Lumipat ang eksena sa malamig at manyabing kabundukan, at nakita natin ang isang lalaki na naglilinis ng dugo sa kanyang espada. Binanggit niya kung paano hindi kayang dein ang karanasan, at inamin na nararamdaman na niya ngayon kung gaano kalamag ang hangin ng taglamig sa kanyang mga buto. Sa pagtingin sa kanyang kasuotan, isa siyang kabalyero. Narinig niya ang mga ingay mula sa mga palumpong at napagtanto na may nagtatago doon. Ngumisi siya habang sinasabi na ang taong nagtatago ay bobo, o nagpapakabobo ng sinasadya dahil sinusubukan siyang lokohin. Naglakad ang kabalyerong may puting buhok patungo sa pinagmulan ng ingay, at tinanong kung sino ang nagtatago. May maikling katahimikan, at pagkaraan ng ilang sandali, isang boses ang sumagot sa kanya, nagtatanong kung siya si Sir Stanga. Nakita ng kabalyerong may pilat sa mukha ang tao, at agad niya itong nakilala bilang ang tinatawag nilang Vlad, matapos makita ang kanyang kakaibang asol na mata at blonde na buhok. Ibinunyag ni Sir Stanga na narinig na niya ang tungkol kay Vlad mula sa barong-barong, lalo na dahil pinag-uusapan na siya ng mga tao. Nagkomento siya sa kanyang asol na mata at blonde na buhok, sinasabing ang mga hindi nakakaalam ay iisipin na isa siyang dugong bughaw. Walang sinabi si Vlad tungkol doon, kundi dumiretso sa punto ng kanyang pagbisita. Binigyan niya si Sir Stanga ng selyadong liham mula sa kanyang amo, si George. Binuksan ng kabalyero ang liham, at pagkabasa nito, isang maliit na ngiti ng pagkabighani ang lumabas sa kanyang mukha. Nabasa ni Sir Stanga na ang kalabang organisasyon ay may mersenaryong dating kabalyero, at sa wakas ay naintindihan niya kung bakit kailangan ni George ang kanyang tulong. Nang makitang sumasang-ayon ang kabalyero, ipinaalam sa kanya ni Vlad na siya ang magiging gabay niya pabalik kay George, at iminungkahi na dapat silang makarating sa kanilang patutunguhan sa loob ng 2 gabi. Lumingon si Vlad, umaasa na susundan siya ni Sir Stanga, ngunit kinutya lang siya ng kabalyero, sinasabing hindi magandang ideya ang sumunod sa isang kasing bobo niya. Narinig ito, ipinaliwanag ni Vlad na kaya niyang gabayan siya pabalik kay George, gayunpaman, hindi naniniwala si Sir Stanga. Sinabi niya sa binata na imposibleng maging matalino siya kung gumagawa siya ng ganoong kabobohan. Nagsimulang masaktan si Vlad, ngunit tinitigan lang siya ng kabalyero gamit ang kanyang lilang mga mata. Sa puntong ito, hindi alam ng ating bida kung ano ang sasabihin para magbago ang isip nito, ngunit sa wakas ay pumayag si Sir Stanga na sumunod sa kanya. Gayunpaman, sumumpa siyang papatayin si Vlad kung makalimutan niya ang anumang ruta sa pagbabalik. Tinitigan din ni Vlad ang kabalyero, ngunit sinabihan lang niya itong subukang sumabay, ipinapaliwanag na ayaw niyang masira ang kanyang unang misyon dahil sa kanya. Nagsimulang maglakad si Vlad, iniwan ang kabalyero na naguguluhan at tila hindi man lang siya natakot, kahit na sinadya niyang magmukhang nakakatakot. Sa katunayan, tahasang binaliwala ni Vlad ang kanyang mga banta, at medyo naguluhan si Sir Stanga dahil napagtanto niyang ang katapangan ni Vlad ang dahilan kung bakit gustong-gusto siya ni George. Hindi pa gaanong matagal silang magkasama, ngunit masasabi na niya na siya ay isang bata na karapat-dapat alagaan. Kalaunan ng gabing iyon, huminto ang dalawa sa isang maliit na kuweba upang magpahinga para sa magdamag. Nagsimula silang magsiga, at umupo lamang doon sa awkward na katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Stanga na tinitignan siya ni Vlad paminsan-minsan, kaya't naging hindi siya komportable at tinanong siya tungkol dito. Tinatanong niya ang binata kung bakit siya tinitignan na parang ito ang unang beses niyang makakita ng isang retiradong kabalyero. Sinabi ni Vlad na ito nga ang unang beses niyang makakita ng isa ng malapitan. Tinatanong ni Sir Stanga si Vlad kung isa siyang prom day, ngunit bilang tugon, tinanong niya ang retiradong kabalyero kung taga saan siya. Sinabi ni Stanga na taga Dikie siya, at bulalas ni Vlad, nagkomento kung gaano ka-promdi ang lugar na iyon. Medyo nasakta ng kabalyero at mabilis na binago ang paksa, inulit ang naunang banta niya kay Vlad, napapatayin siya kung mawawala sila sa daan. May napakapangit na tingin sa kanyang mukha, binalaan niya si Vlad na huwag maliga, at nangakong hahatiin siya sa dalawa kung mangyari iyon. Gayunpaman, tulad ng dati, ang ating bida ay hindi man lang natakot. Sinabi lang niya sa kabalyero na huwag magsalita ng mga nakakatakot na bagay. Habang nagbabalat ng ilang beef jerky na dala niya, ibinunyag ni Vlad na narinig niya minsan na ang lahat ng biro ng mga kabalyero ay banta. Hindi man lang sinagot ni Sir Stanga si Vlad dahil mas interesado siya sa karne.
Inamin niya na mukha itong sariwa, at tinanong ang binata kung nandoon ang kanyang bahagi. Ang ating bida ay sumagot na, hindi siya binigyan ng marami ni George, at tinanong siya kung wala siyang makakain. Sumagot si Stanga na meron, ipinapakita ang ilang piraso ng karne na mayroon siya habang tinitignan ng mga ito ng may pagkadismaya. Inilagay ni Vlad ang kanyang karne sa patpat, at sinimulang ihawin ang mga ito sa apoy. Ang amoy ay napakabango kaya't nagsimulang maglaway si Sir Stanga. Sa kanyang desperasyon, inalok niyang sagutin ang anumang tanong ni Vlad kapalit ng isang piraso ng jerky. Pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na ito ay isang bihirang pagkakataon, at hinimok siyang sunggaban ito. Puno ang bibig ng karne, tiningnan siya ni Vlad ng may pagtataka, nag-iisip kung makikipag-deal ba siya o hindi. Sa huli, binali niya ang katahimikan at walang emosyong tinanong si Sir Stanga kung gaano karaming piraso ng jerky ang gusto niya, ipinapaliwanag na dapat lang siyang humingi kung gusto niya. Muling nasaktan si Stanga, kaya't ipinaliwanag niya na hindi papayag ang kanyang pagmamataas na gawin iyon. Ibinunyag niya na ang mga kabalyero ay nakakakuha lamang ng isang bagay kapag nagbigay sila ng kapalit. Itinupi ang kanyang mga braso at ipinikit ang kanyang mga mata, ipinahihiwatig na hindi siya handang makipagkompromiso. Nang makita ito, ipinaalala sa kanya ng ating bida na siya ay isang retiradong kabalyero, gayunpaman, ibinunyag ni Stanga na iyon ang kanyang paniniwala sa buong buhay niya, at hindi pa siya handang baguhin iyon ngayon. Nagpasya si Vlad na tanungin siya ng kanyang pangalan, at siya ay sumagot. Pagkatapos ay tinanong siya ng bata ng kanyang edad, at ibinunyag ng kabalyero na siya ay 42 taong gulang. Biglang napagtanto ni Stanga na hindi siya binigyan ni Vlad ng anumang karne kapalit ng mga sagot, kaya't tinawag niya itong bata. Hindi muling pinansin ng ating bida si Stanga, at nagpatuloy sa pagtatanong ng susunod. Tinatanong niya ang retiradong kabalyero kung marunong itong gumamit ng aura. Narinig ito, ngumiti si Stanga at inamin na inosente lang ang panlabas na anyo ni Vlad dahil sa dami ng kanyang alam. Pagkatapos ay sinabi ni Stanga na hindi lahat ng kabalyero ay kayang gumamit ng aura, at ipinaliwanag na ang paggamit ng aura ay ibang bagay sa pagkakaroon lamang nito. Nararamdaman ng ating bida na sinusubukan ni Stanga na iwasan ang tanong, kaya't walang emosyon niya itong muling tinanong kung kaya niyang gumamit ng aura o hindi. Ngumiti ang kabalyero at pagkatapos ay nagatubili, dahilan para maging balisa si Vlad, kaya't inalok pa niya na ibigay ang lahat ng beef jerky kapalit ng kanyang sagot. Matapos mag-aksaya ng kaunting oras, ipinaalala ni Stanga kay Vlad na ang isang kabalyero ay dapat lamang kumuha ng isang bagay kapag may ibinigay na kapalit. Dahil dito, nagpasya siyang ipakita sa kanya ang isang espesyal na bagay. Hinugot niya ang kanyang espada at mahigpit itong hinawakan sa harap ng kanyang katawan. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang kaliwang mata, na may pilat, at tinanong ng ating bida kung bakit niya ito ipinipikit. Sumagot si Stanga, sinasabi sa kanya na ito ay dahil kailangan niyang ilabas ang kanyang mundo mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Habang nakapikit pa rin ang mata at nagsisimulang lumiwanag na may magic na asul na kulay, sinabi ng kabalyero sa ating bida na panoorin siyang mabuti. Biglang, ang espada ay nagsimulang lumiwanag din, at sinabi ni Stanga na ito ang asensya ng mga kabalyero. Ang maliwanag na asul na ilaw ay nagsimulang lumiwanag ng higit pa, at ang aura ay labis na kumikinang kaya't napilitan si Vlad na takpan ang kanyang mukha. Kalaunan ng gabing iyon, pareho silang naglakbay patungo sa isang lungsod. Nagreklamo ang retiradong kabalyero na nakaramdam siya ng pagkadiri, ngunit sinabi ni Vlad na mas mabuti kung mukha silang marumi at hindi kapansin-pansin kaysa magmukhang mga kabalyero at umakit ng atensyon. Gayunpaman, lumabas na hindi pala ang kanyang hitsura ang sinasabi ni Stanga. Nagreklamo siya na ang kanyang kalooban pala ang tinutukoy niya, at ipinaliwanag na marami siyang pagmamataas bilang isang kabalyero at hindi gusto ang ideya na dumaan sila sa isang butas. Tinatanong niya si Vlad kung bakit kailangan nilang dumaan doon, kaya't ipinaliwanag ni Vlad na inutusan siyang samahan siya pabalik ng palihim. Kung dadaan sila sa pangunahing gate, hindi magiging lihim ang kanilang pagdating. Ngunit kahit matapos ipaliwanag ito ni Vlad kay Stanga, nagngunguso pa rin siya tulad ng isang 5 taong gulang. Hinikayat ni Vlad na magpatuloy sa paggalaw, at nangakong maghahanda ng paliguan para sa kanya pagdating nila sa kanilang destinasyon. Habang naglalakad sa lihim na daanan,
Tinukoy ni Stanga kung gaano katahimik ang lugar at inamin na nababahala siya. Sumagot si Vlad, sinabing tahimik ang lugar dahil malalim na ang gabi. Bigla, may natuklasan ang dalawa na ikinagulat nila. Sa harap nila ay ilang mga patay na lalaki. Tinatanong ni Stanga kung laging may ganoon sa lugar, at syempre, sumagot ang ating bida na hindi. Sa pagtingin sa mga bangkay, napag-isipan ni Vlad na marahil ay naglaban ang mga lalaki. Bigla siyang nagmungkahi na maghiwalay sila, at nangakong sasabihin kay Stanga kung nasaan ang lihim na pintuan sa likuran, na ginagamit lamang ng mga miyembro ng kanyang organisasyon. Narinig ito, nag-alala ang kabalyero tungkol kay Vlad, at tinanong kung saan siya pupunta. Ibinunyag ni Vlad na dadaan siya sa pangunahing gate, sinasabing mas matalino na hatiin ang atensyon. Habang nagsisimulang lumakad si Vlad, sinabi niya kay Stanga na magkikita sila mamaya. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang ating bida sa tindahan, at nagulat nang makita ang lugar na magulo. At pagkatapos, nakita niya si George na sugatan, na may mga benda sa buong katawan, at nakatayo si Marcela sa kanyang tabi at inaalagaan siya. Nang makita ni George si Vlad, pinuri niya ito sa ligtas na pagbalik. Sa kasamaang palad, ibinunyag din niya na inatake sila ni Moneybag. Inasahan na niya iyon, dahil alam niyang ang mga may pera ay karaniwang nasa ibang antas ng lakas. Isang nag-aalalang Vlad ang tumingin kay George, tinatanong kung ayos lang siya. Inamin ni George na matagal na simulan nang nakipaglaban siya sa isang tao na kapareho ng antas ng isang kabalyero, at dahil doon, nagkaroon siya ng malaking pinsala. Gayunpaman, si George ay hindi gaanong nag-aalala sa kanyang sarili, at mas interesado kung naging matagumpay ba siyang dalhin si Stanga kasama niya. Sinabi ni Vlad na nakita niya si Stanga, pero kinailangan nilang maghiwalay dahil may nagbabantay sa pangunahing tarangkahan. Idinagdag niya na sinabi niya kay Stanga kung nasaan ang pintong likuran, at sa palagay niya ay dumating na ito ngayon. Natuwa naman si George sa balita dahil plano niyang sugulin si Moneybag kinabukasan, at tapusin na ang lahat. Tinanong din niya si Vlad kung ano ang itsura ni Stanga, umaasa na nasa maayos ito ngayong kondisyon. Kinumpirma naman ng binata na ayos lang ang retiradong kabalyero, at inamin pa na mukha rin itong mabuting tao. Nang marinig ito, sinabi ni George na may nakatagong pagkamayabang pala si Stanga, at idinagdag naman ni Vlad na maaari din itong maging maliksi. Tinanong ni George ang bida kung pamayat ba si Stanga, aniya kailangan daw alagaan ang sarili para hamaba ang buhay. Ibinunyag ni Vlad na alam niyang kayang gumamit ng aura si Stanga, at dahil dito, naniniwala siyang magtatagumpay sila sa laban kinabukasan. Sa halip na magsaya, nagulat si George sa katotohanang nagtataglay si Stanga ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Dito na narinig ni Vlad ang mga yapak, at inakala niyang dumating na si Stanga. Tinanong siya ni George kung sigurado ba siya na kayang gumamit ng aura ni Stanga. Bigla, hinablot ng dating kabalyero ang kanyang espada at sinabihan si Vlad na pumunta sa likuran niya. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ibinunyag ni George na hindi marunong gumamit ng ganoong kapangyarihan si Stanga, at bago pa man lubos na maintindihan ni Vlad ang lahat, ang tinatawag na kabalyero ay lumitaw na may espada at balabal na nababalutan ng dugo. Sinabi ng lumilitaw na impostor kay George na napakalayo ng kanyang pinanggalingan, bago ito bumati sa kanya sa isang mapanganib na paraan, sinasabing matagal na simula nang huli silang magkita. Sa isang maikling flashback, lumalabas na habang nililinas ng impostor ang dugo sa kanyang espada, nakikipag-usap pala siya sa isang taong kakapatay lang niya. Sinabi niya sa lalaki na hindi nito kayang dayin ang kanyang edad, at iminungkahi na baka ang hangin ng taglamig ay pumasok sa kanyang mga buto. Doon niya narinig ang ingay mula sa mga damuhan, at lumabas para malaman na si Vlad pala iyon. Sa kasalukuyan, nakikita natin ang impostor na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, at sinabi kay George na maraming nagbago simula nang huli silang magkita. Tinanong ni George kung bakit ngayon pa siya hinanap, at bilang tugon, sinabi ng impostor na pumanaw na si Count Gaidar. Pagkarinig nito, tila halatang nagulat si George sa balita. Idinagdag pa ng impostor na hindi pa formal na inaanunsyo ang balita dahil sa ilang komplikasyon, pero tiniyak niya na malapit na itong malaman ng lahat. Ang nakakainis na kabalyero na may kulay ube na mga mata ay nagbuhos ng inumin at nagsimulang kutsain ang namayapang si Count Gaidar. Itinaas niya ang baso at nag-toast sa kaawa-awang Count,
alam na alam niyang ikagagalit ito ni George. At tama nga, nagalit si George, at habang minura ang impostor, hinugot niya ang kanyang espada at sinugod ito. Ang kalaban ay hindi natinag at hawak lang ang baso sa ere bilang panunukso, alam niyang mapipilitan itong subukang sugurin siya. Nang malapit nang tumama ang atake ni George, inilega niya ito. Lumingon si George at inihampas ang kanyang espada sa impostor na tinatawag na Godden, ngunit hinaranggan ito ng kanyang sariling espada. Habang nagbabanggaan ang dalawa ng kanilang mga espada ng matindi, ibinunyag ni Godden na ang unang utos ni Count Sigmund ay ibalik ang deserting knight na nagngangalang George. Agad na idineklara ni George na hindi niya Panginoon si Sigmund, kaya tumanggi siyang sumunod dito. Inamin ni Godden na hindi inasahan ng Count na babalik siya ng hindi lalaban, at hindi rin ito inasahan ang kanyang ligtas na pagbabalik. Ang dalawa ay nagpalitan ng atake sa kanilang duelo, ngunit mas napatunayang mas maliksi si Godden. Inilegan niya ang pagtatangka ni George na tamaan ang kanyang mga paa, bago umiwas sa isa pang malakas na paghampas sa kanyang katawan. Habang lalong tumitindi ang laban, sinabi ni Vlad kay Marcella na hindi ligtas para sa kanya ang manatili dito. Habang naglalaban ang dalawa, hinawakan ni Vlad si Marcella at mabilis na inilabas ito. Tinulungan niya itong makatakas bago pa masaktan. Paglabas nila, biglang tinawag si Vlad ng mga lalaking nasa ibaba, tinatanong kung ano ang ingay sa itaas. Nakita ni Vlad si Burley, at agad niyang inutusan itong dalhin lahat ng lalaki sa itaas sa sandaling iyon. Sinubukan din niyang ipaliwanag ang sitwasyon at ipaalam sa kanila na ang kanilang amo ay nasa gitna ng isang nakamamatay na laban, ngunit bago niya pa matapos ang kanyang pangungusap, si George ay bumagsak pababa. Wala nang nagawa sina Vlad at Marcella kundi panoorin si George habang bumabagsak ito. Ang mga lalaking nasa ibaba ay masyado ring tuliro para kumilos, at lahat sila ay pinanood si George na bumagsak mula sa mataas na lugar. Samantala, sinira ni Godden ang pader, nagtataka kung bakit si George ay pinipili pa rin ang mga pinaka-inosenteng pagpili. Sa wakas, bumagsak si George sa lupa ng may malakas na puwersa, at habang nakahiga doon sa sakit, pinalibutan siya ng mga lalaki, nalilito sa kung ano ang nangyayari. Ang kanilang mga bulong ay naputol nang magsimulang umubo ang kawawang George. Pinanood ito ni Godden mula sa itaas habang nahihirapan ang dating kabalyero na makabangon, at ang kanyang mga lila na mata ay nakatingin kay George habang naghihintay kung ano ang susunod nitong gagawin. Bigla, isang patalim ang lumipad patungo sa ulo ni Godden, at hindi lang ito basta patalim, kundi ang espada na binigay kay Vlad. Nagawa ni Godden na harangan ito ng kanyang espada sa tamang oras, na naging sanhi upang ito ay tumalbog at bumaon sa sahig na kahoy. Ang asul na mata ni Vlad ay tumapat sa tingin ni Godden, at pagkatapos ng maikling tinginan, sumugod ang kabalyero sa sugatan na George gamit ang kanyang espada. Habang tumatalon siya pababa upang gawin ang huling paghataw, sumigaw si Vlad kay George na umalis bago pa mahuli ang lahat. Narinig ito ni George sa tamang oras, at nagtipon ng lakas upang tumalon mula doon bago siya mapatay ni Godden. Nagtagumpay siyang umilag sa atake, habang bumaon ang espada ng kabalyero sa sahig. Pagkatapos, lumuhad muli si George at dinampot ang sandata niya. Tinanong ni Godden si George kung bakit hindi niya sinunod ang mga utos na ibinigay sa kanya noon. Sumagot si George, sinabing hindi niya kayang isakatuparan ang ganoong kalagim na utos, dahil isa siyang tao na may dangal. Narinig ito, itinama siya ni Godden, pinaalalahanan siyang isa siyang kabalyero at hindi lang isang ordinaryong tao. Muling nagalit si George dahil dito. Sumama rin ang mga tauhan niya, at nang makita ni Godden na mas marami sila, nagpasya siyang masyado ng hamaba ang laban. Ipinikit ng impostor ang kanyang kaliwang mata, at sinabing gusto niya ng magpahinga. Nakita ni Vlad ang galaw na ito at kinilala ito, kaya alam niyang gagamitin na ni Godden ang kanyang aura. Tumakbo siya ng mabilis, sinubukang pigilan si Godden na gawin ito. Ngunit bago pa siya makarating, nagliliwanag na ang espada at mga mata ni Godden, at na-activate na ang aura. Nagsimulang lumitaw ang mga asol na linya kay George at sa kanyang mga tauhan, na nagpapahiwatig na sila ang mga target ng atake. Sa kasamaang palad, wala silang magagawa para pigilan ito. At ang maliwanag, makapangyarihang enerhiya na inilabas, ang nagtulak pabalik sa ating bayani at pumatay sa lahat ng tauhan ni George. Sa paghupo ng alikabok, at ang lahat ng tauhan ni George ay nakahandusay,
walang buhay at duguan. Umuungol si Vlad habang tumatayo ulit, at labis siyang natigilan nang makita ang resulta ng nangyari. Patay ang lahat, at ang tanging nakikita lang natin ay ang mukha ni George na tumutulo ang dugo sa sahig. Durog ang puso ni Vlad nang makita ang pagkamatay ng kanyang mentor, at inalala ang kanyang kabataan. Naalala niya kung paano si George ang unang nag-alok sa kanya ng tulong, noong bata pa lang siya na gumugulong sa putik ng eskinita. Siya ang unang kumilala kay Vlad, nang walang sinuman ang nakakita sa kanyang potensyal. At sa paglipas ng panahon, siya ang naging pinakamalakas na taong nakilala ni Vlad. Ngunit ngayon, ang pinakamalakas na taong iyon ay napatay, at habang tahimik na paalis ang impostor, nakikita natin si Gordon na hawak ang ulo ni George sa kanyang kamay. Pinugutan ng impostor ang tanging ama-amahan na nakilala ng ating bida. Tinitigan ni Vlad ang ulo ni George, marahil umaasang panaginip lang ang lahat. Ngunit habang tinititigan niya, lalo niyang napagtanto na ang kanyang mundo ay nagkapira-piraso dahil sa kontrabida na dinala niya sa kanyang tahanan. Dinampot niya ang espada ni George, at sumigaw sa labis na pagkabalisa. Ngunit nang akma siyang susugod gamit ang espada, narinig niya ang boses sa kanyang ulo, na nagsasabing huminto siya agad. Gayunpaman, inihampas niya ang espada ng may malaking puwersa, ngunit madali itong nailegan ni Gordon. Kahit na hindi banta ang atake, nagulat ang kabalyero nang makita na alam ni Vlad kung paano umindayog sa daan ng espada. Naguluhan siya dahil ang isang batang hamog mula sa barong-barong ay hindi dapat marunong gawin iyon. Siguro hindi niya alam na ang batang hamog na ito ay tinamaan ng napakaitim na kidlat. Sa kabila ng kanyang pagtataka, humanga si Gordon, at inamin niya ito. Sa kasamaang palad para sa kanya, walang pakialam si Vlad kung humanga siya. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay patayin si Gordon. Muling sumugod ang galit na bata, sinisigawan si Gordon na mamatay. Noon din, inatake siya ni Gordon, ngunit nagawa ni Vlad na mabilis na pihitin ang kanyang katawan, at nabawasan ang impact ng tama. Subalit tumalsik pa din si Vlad at nabitawan pa ang espada. Natigilan ang impostor sa nasaksihan niya. Naisip niya na si Vlad ay isinilang na gifted, at naniniwala siya na ito ang dahilan kung bakit niya nagawang likas na pihitin ang kanyang katawan, at bawasan ang impact. Ngunit kahit nagawa ni Vlad na umikot, malinaw na nasaktan ang kanyang katawan sa mabilis na pagpihit at pag-ikot. Bumagsak siya sa lupa at umungol sa sakit, ngunit sinabi ng boses sa kanyang ulo na maghinay-hinay. Pinilit siya nitong huminga, at huwag mawalan ng pokus. Hawak ni Vlad ang tagiliran ng kanyang tiyan, at patuloy na umuungol sa sakit. Pinanood ni Gordon ang paghihirap ni Vlad at naisip na patayin na ito ngayon. Ngunit sa huli ay nagpasya siyang magiging labis itong aksaya, kahit alam niyang ang bata ay maaaring bumalik na may mas matalas na espada. Naalala ng kabalyero ang panahong magkaibigan pa sila ni George. Sinabi minsan ni George sa kanya na nasisiyahan siyang bantayan ng mga may malaking potensyal, at ang alaala ay nagdulot ng bahagyang ngiti sa mukha ni Gordon. Tinawag niya si Vlad na namimilipit pa rin sa sakit. Sinabi niya kay Vlad na ang isang kabalyero ay kumukuha lamang ng patas na presyo, at nagtatakang tinanong siya ni Vlad kung ano ang ibig niyang sabihin. Biglang ibinalik ni Gordon ang 2 hiwa ng beef jerky na ibinigay sa kanya ni Vlad sa kuweba. Sinabi niya sa kanya na hindi siya 42 taong gulang, at hindi rin siya sistanga, at ibinabalik niya ang ilang piraso para magpantay ang palitan. Gayunpaman, idineklara niya na dadalhin pa rin niya ang ulo ni George. Muling natigilan si Vlad sa dugo ang pugot na ulo ng kanyang amo, at nakinig habang sinasabi ng impostor na dadalhin niya ito, dahil ito ay isang nararapat na presyo para sa kanya bilang nagwagi. Tinitigan niya si Vlad at hinihintay ang kanyang sagot. Si Vlad ay napuno ng galit, at manampa na papatayin siya. Binaliwala lang ni Gordon ang pahayag, at lumingon palayo nang may pagkadismaya. Sinabi niya kay Vlad na huwag nitong iisipin na hingin ang pangalawang presyo para sa beef jerky, lalo na sa kalagayan ng buhay nito sa kasalukuyan. Pagkatapos nito, tumalikod si Gordon at nagsimulang lumakad palayo, iniiwan ang ating bida na nagngangalit sa galit. Nanatili si Vlad na nakaluhod at sinubukang tumayo. Sa puntong ito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nauutol habang nanunumpa na papatayin ang bastardo na pumatay sa kanyang amo. Ngunit hindi siya pinansin ng impostor, at lumabas na hawak ang ulo ni George na parang trepeo.
Isinigaw ni Vlad ang pangalan niya, ngunit hindi na naman siya pinansin habang patuloy na lumalakad palayo ang kabalyero na kalmado ang mukha. At binalaan siya ng ating bida tungkol sa araw na babalik siya para patayin ito.